If you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. Matthew chapter 12, verse 7, ESV. Blessed day, everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronboy Perez Cariaga, muling bumabate sa lahat-lahat ng mga manunood, makikinig, at pagpapalain ng broadcast na ito. Saan dako man kayo naruroon, anong oras man ninyo panoorin to, anong araw man ninyo panoorin ng broadcast na ito, ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sana ay sumasa atin. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral na Making the Invisible Visible. At andito nga po tayo sa ating serye na ang tawag natin ngayon is A Love That Won't Let Go. At ito ay nasa part 12 na nga po tayo. Ito ay, again, segue doon sa nauna nating tinalakay tungkol doon sa rich young ruler na nagsabing, what must I do to inherit eternal life? And then sabi ng Panginoong Jesus, do this. At ang sabi niya, what more? I have done this all my life, all my youth. And then, nung sinabi nga niya, go, sell your possessions, and give it to the poor, come follow me. At nalungkot ng matindi itong rich young ruler na to, na righteous young ruler, and then he left. So, ang katanungan ay, who then can be saved? Kung siya nga hindi maligtas, paano na lang kami? Parang ganun ang katuwiran ng mga disciples o ng karamihan sa mga apostles. And because of that, ang sagot ng Panginoong Jesus, what is humanly impossible is possible for God. And that is based from verse 27. So, sinubukan nating tingnan, Lord, what is humanly impossible and possible for God? Kaya nga, nag-invite na siya. O, nabibigat ang lubha kayo. Burden. Yung mga bagay-bagay that we impose upon ourselves. Heavy burden others think about us that we should be doing, or burden that is imposed upon us by others. Kaya tinalakay natin yan last week. The greatest invitation na ibinigay ini-offer ng Panginoong Jesus is, come. All of you who are weary and are heavily laden. Kayo na nagpapataw o naglalagay ng mga limitations o naglalagay ng mga bagay-bagay na standards among yourselves, or you want to live by others' standards. So, all of you, all of us who are weary. And itong kanyang pangako talaga, learn from me. Ronnie, learn from me. And we have learned something from him last week. And proven natin na indeed his yoke is easy and his burden is light. Kaya marapat lang siguro na samahan natin ito ngayon, na this one will be our OJT, on the job training on learning his way. Learning how would Jesus do things. So ito yung ating day 1 OJT natin sa kanya. And this one will be our day 1, and we'll title this, My First Learning Experience with the Savior, or with the Lord. Baka gawa na naman tayo ng panibagong serye sa bagay na yan, ano? My learning experiences, my encounters with Jesus. Pero hindi. Day 1 natin ito ng ating OJT. Kaya nga, ang gagamitin natin will be Matthew chapter 12, kasi Matthew 11:28 hanggang 30, the following, bagamat hindi, sabi natin, chronological magsulat si Matthew, but topical. So siguro, marapat lang ilagay na lang natin kay Matthew. But some basis of it can be found in Luke chapter 6 and also in Mark chapter 2. So OJT tayo sa Panginoon, and here is our reading. At that time, Jesus went through the grain fields on the Sabbath. His disciples were hungry, and they began to pluck heads of grain and to eat. But when the Pharisees saw it, they said to him, Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. He said to them, Have you not read what David did when he was hungry
and those who were with him, how he entered the house of God and ate the bread of the presence, which it was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priests. Or have you not read in the law how on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are guiltless? I tell you, something greater than the temple is here. And if you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. Matthew chapter 12, verses 1 through 8, ESV. May the Lord bless the reading. Kagaya nga ng sinabi natin, OJT tayo, kaya topical si Matthew mag-present ng kanyang mga narratives, then first day ng learning talaga natin after the great invitation, come, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. So let's take this to be our first day of learning experience with the Master. Sa mga igsuon akong mga Bisaya, mo ang nahisulat, nadtong panahon na si Jesus miagi sa kaumahan sa adlaw nga igpapahulay. Og ang iyang mga tinun-an gipanggutom og nagsugod sila sa pagpangutlo og mga uhay ug nangaon. Apan ang mga Fariseo sa nakakita sila niini miingon kaniya, tan-awa ang imong mga tinun-an nagabuhat sa supak sa kasuguan nga pagabuhaton sa usa ka adlaw nga igpapahulay. Apan siya miingon kanila, wala ba ninyo hibasahi ang gibuhat ni David? Sa gigutom siya og ang iyang mga kauban, na unsa nga misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa mga tinapay nga gibutang sa tubangan sa Dios nga supak man sa kasuguan ang pagkaon niadto. Bisan sa kauban niya kundili sa mga saserdote lamang. Kun wala ba ninyo hibasahi sa kasuguan nga sa adlaw nga igpapahulay ang mga saserdote sa templo nagapasipala sa adlaw nga igpapahulay ug wala sila makasala. Apan nag-ingon ako kaninyo, usa nga labaw pa kadako kay sa templo, ani adinhi. Apan kung hingbaluan pa ninyo ang kahulugan niini, ang gitinguha ko kaluoy ug dili halad, dili unta mahukman ninyo ang mga walay sala. Kaya ang anak sa tao, mao ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Hinaot pang ang Dios mo'y maga panalangin sa mga ibasa nato. Tinuod no? Insakto hagid ani mga pulong nga ay Lord, salamat kaayo. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabath sa mga bukiran ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimula magsikitil ng mga uhay at magsikain. Dapat pagkakita nito ng mga Fariseo ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabath. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya? Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya, ni ng mga kasamahan niya, kundi ng mga saserdote lamang. O hindi ba ganinyo nabasa sa kautusan kung papaanong sa mga araw ng Sabat ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nangagkakasala? Datapwat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa templo. Datapwat, kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Hango po ito sa Mateo 12:1-8, pagpapalanawa ng dakilang may kapal ang sumasa atin. Patuloy po tayo sa ating broadcast, sa ating leksyon. A love that won't let go, nasa part 12 nga po tayo. Marapat lang siguro na title natin talaga dito yung ating on-the-job training, day 1, my first learning experience. Sapagkat ito'y nasulat ayon kay Matthew sa kanyang topical na presentasyon ng kanyang pagsasalaysay o sanaysay or narrative. It was given just after the great invitation, come, learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest to your souls. Lord, ano nga po bang matututunan ko sa iyo sa araw na to? Ulitin natin. Ang the same na narrative ay nasusulat din kay Lucas, kabanatang 6 hanggang
1 hanggang 5 at kay Marcos 2:23 hanggang 28. So, tatlong mga gospel writers ang nagbigay ng kwento o nagbigay ng kanilang pananaw tungo dito sa ating OJT Day 1 natin. Patuloy po tayo sa ating pervading question o yung katanungan na nananatili. Kung papaano makamtan ang buhay na walang hanggan. At ang pervading question natin ay, kung mahirap nga para sa isang lalaking matuwid, para sa isang mayamang kabataan ang matuwid na ginawa niya ang lahat-lahat ng mga ito o patuloy niyang ginagawa ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay na ibigay ng Panginoong Hesus, paano na lang kami? Who then can be saved? Yan ang ating pervading question. At sa ganang akin, ang paulit-ulit ko din naman na question ay, teka, sino ba ang gumagawang mahirap upang magkaroon o makamtan ang buhay na walang hanggan? Sino ba ang nagbibigay ng komplikasyon? Who complicates things? Bakit napakahirap maligtas? Ang ilan ang sasabihin nila, manampalataya ka lang. Ang iba naman, ay, kailangang sundin mo itong mga kaparaanan na ganito. Ang iba naman ay, maniwala ka lang sa biyaya. Ang iba naman, ay, sumunod ka. So, ang dami, no? Who complicates things? Komplikado ba? Lord, komplikado po ba ito? Hindi. Sa tao, napaka-imposible, pero hindi sa Diyos. Sapagkat napakadali kung titingnan nating maigi. Yun nga lang, lalapit tayo sana na walang preconceived ideas. Ano yon? May mga bagahe kasi tayo pagka lumalapit, nagbabasa ng Biblia. Ito konektado kasi doon, ito konektado doon, ito konektado doon. Ang katanungan ko lagi ay ganito. Sa dinami-dami ng sulat na hawak ko mula sa mga narratives ng iba't ibang estudyante bilang isang nasa Office of the Student Affairs, kung may mga papaliwanag ang mga bata, pwede ba? Kaya, is it logical na yung paliwanag ng isa kunin ko, tapos pagdugtong-dugtungin ko, tapos sabihin, ay ganito pala yung 5 steps para maintindihan natin. Di ba? Hindi oobra yun eh. Or yung kung 5 love letters, kahit love letters man yan, tingnan mo, pag halu-haluin mo yun, tapos sabay-sabayin mo, tapos sabihin mo, ito yung 5 na marapat na gawin upang magiging maganda ang relasyon na to. Diba? Napaka-illogical. Tapos gagamitin natin. Tinuturo natin. Or tradisyon na ganito ang gawin natin. Kasi ito ang nabasa natin sa iba't ibang mga aklat na nasulat sa iba't ibang kapanahunan na para sa iba't ibang uri ng mga tao o iba't ibang addressee. Talaga naman no, sakit sa ulo. Kaya yung Calva Homer, kailangan natin maintindihan yung light and heavy. Kung hindi nga pwede sa mga bagay na maliliit, kagaya ng sulat, hindi lalong hindi maaaring gawin yan sa heavy things, sa mga sakra, sa mga sacred things. Ay kailangan na talaga tayong matuto, kailangan na talaga tayong umulit na magbasa tungkol sa ating mga pinapaniwalaan, pinapanampalatayanan, or sa ating mga itinuturo. Kasi marami sa ating mga mangangaral daw, pastor daw, ministro daw, na hindi nga tinitingnan at muling binabasa kung ano lang yata yung nabasa o nahawakang aklat ng sermons. Yun na lang, sinundan na kaagad-agad yon. Or soul-saving sermons. Or ano lang yung nakita niya doon sa newspaper o nakita niya doon sa sermon.com at hindi na pinag-aralan talaga. Kaya walang pagkakaiba sa mga parot, no? Without even thinking. Naniwala na, tama ito. Kasi may bersikulo. No, it's not. Tuloy tayo sa ating pag-aaral. OJT po ako. Naka-OJT ako sa Panginoon. Ang kanyang invitasyon, come, learn from me. Lord, let me learn. Sana ang bawat isa sa atin lalapit ngayon. Lord, let us learn from you.
Lord, anong gagawin? 12 verse 1. At that time, ng panahong iyon, si Jesus went through the grain fields on the Sabbath. Panahon po ng Sabbath. So allowed sila is 2 miles lang. Kanina pwedeng lakaran, a mile walk. And his disciples were hungry. Nagutom ang kanyang mga alagad. So, sa Ilocano, nagkitam da. Pagka sa mga magsasaka, alam naman natin yun, ano, na may nakita ka, kuha ka ng uhay doon, tapos pasok mo. Tapos, yun ang nilalaro ng mga ngipin natin na paghihiwalay natin yung ipa sa laman. And they began to pluck heads of grain and to eat. So, maraming mga nandoon noon, kasama ang mga Fariseo, mga ando doon na nakasama sa grupo nila, naglalakad, at ang kanyang mga alagad ang nagutom. Kaya ang kanyang mga alagad ang kumuha ng uhay at kumain. Natural lang yon. Gutom di kakain. Anong kakainin niya? Nasa grain field sila, nasa kalagitnaan sila ng mga wheat, ng trigo, at hindi naman ipinagbabawal ang kumuha, huwag lang talagang anihin. Pinapayagan naman ayon sa kautusan sa Deuteronomio kabanatang 23 sa talatang 25, sinasabi niya, when you walk along a path, habang naglalakad ka in someone else's grain field, sa isang sakahan, maaari kang kumain kung kukuha ka lamang doon. When you can pull off with your hands, sa kamay, hindi yung gagamit ka ng garab, sanggot. Ang tawag natin sa Ilocano. So, but you must not cut any grain with a sickle. Ipinagbabawal yung gapasin mo. Pero kung pakamay-kamay lang, pwede. There is provided from the written Torah. Pinapayagan ng batas yan. Hindi yan ipinagbabawal. Hindi po yan pagnanakaw. Kaya, okay lang na gawin. Kaya ginagawa ng mga alagad. At maging Panginoon Jesus, hindi niya sinaway ang kanyang mga alagad. Maaaring patinggarin siya, kumuha din Subalit nung makita ng mga Fariseo ang mga bagay-bagay na ito, ang sabi niya sa kanila, at hindi yung mga alagad ang sinabihan, sabi niya, look, tingnan mo, ang iyong mga alagad ay gumagawa ng isang bagay na hindi naaayon at paglabag sa kautusan ng Sabbath. They are doing what is not lawful to do on the Sabbath. So it was an express violation of the Sabbath law. Hindi sila guilty of stealing kasi provided yan ng written law, but guilty of the Sabbath law. Magtatanong tayo, teka, ano ba yung Sabbath law na sinasabi ng mga Fariseo na to? Ang Sabbath law na sinasabi nila, these are oral Torah. Ito ay mga katuruan na oral na ipinasa, salit-saling sabi. Ito, bawal daw yan, bawal daw. Yan. Kagaya din natin. Ito, bawal daw to. Bakit? Diba? Bawal daw magwalis sa gabi. Bakit? Lumalabas ang grasya. Bawal daw, and lahat-lahat na, ang daming pinagbabawal, di ba? Ang tanong natin lagi, bakit? Kasi sabi nila Sabi ng matatanda. At ang mga oral Torah na yan, mga tradisyon na yan na pinanghahawakan natin, minsan may bigat na akala mo mas mabigat pa sa salita ng Diyos o sa kautusan ng Diyos. Yan ang meron tayong issue dito. Ang oral Torah na yan ay ipinagbabawal yung pag-ani at pag-giik, the reaping and the threshing. There is an express Sabbath law violation kasi nakasulat doon sa Mishnah, ayon kay Stern, na mayroong 39 categories doon sa Mishnah. Ang sabi nga ng iba, pagka hahanapin niyo yung Jewish, marami sa social media, internet, hanapin nyo na lang. May 62 categories yung iba. Pero dito pa lang sa Sabbath law, 39 ang binanggit. At kasama doon, sa kanilang oral tradition on what can be done on the Sabbath and what cannot be done on the Sabbath is the reaping and the threshing. Bawal yung
umane at bawal yung maggiik. Yung pagkuha ng uhay, that is reaping, yung pagganon ng mga kamay, that is threshing, para maghiwalay kasi yung uhay mula doon sa laman. So, they have become guilty of the Sabbath law. Sa Lucas, para maintindihan natin. Di ba sabi natin kanina, pati si Lucas, tinalakay niya to. Jesus was walking through some wheat fields on a Sabbath. His disciples began to pick the heads of wheat, that's reaping, rub them in their hands, that is threshing, and eat the grain from it. So, it was a direct na atake sa mga disciples and indirect na atake sa teachers. Sinasabing, what are you teaching your disciples? Aren't you aware of the law? Aren't you aware of the Sabbath law? Napakabigat para sa mga Hudyo ang kanilang Sabbath law. Ignorant disciples bang mga to? Hindi ba nila alam yung Sabbath law? Or ang teacher ba na to, wala din kinalaman doon sa, is Jesus unaware of the Sabbath law? Alam naman natin, ignorance of the law excuses no one. So, guilty sila ng violation for that tradition, for that oral Torah, for that Sabbath law. Guilty nga ba? Sabi naman ng Panginoon, ang sagot niya. He said to them, have you not read? Teka, yung isa, oral. Have you not heard? Don't you know? Ano? Hindi mo alam? Bawal yan eh. Saan nasusulat? Kasabihan yan. Kagaya natin magkaminsan, oy, bawal daw magwalis ng palabas sa gabi. Saan nasusulat? Basta, narinig ko yan, buhat sa mga matatanda. Oy, bawal daw ganito ang suotin. Bakit? Saan nasusulat? Have you not heard? Yeah. Ang sagot sa kanila is, have you not read? And written na Torah, which is the Torah. Ang nasusulat. Ang nasusulat. First Samuel, hanapin mo. What David did when he was hungry? And those who were with him. Anong ginawa ng mga ito? Nasusulat. Pwede mong hanapin sa Torah. Pwede mong hanapin sa Tanakh. Nasusulat. Pumasok talaga si David kasama ng kanyang mga sundalo, kasamahan. Pumasok sila sa house of God. And then yung showbread na sinasabi doon, nakakainin lang, 12 piraso ito, nakakainin lang on Sabbath kasi ilang days yan na mananatili doon. Tapos, pagkatapos nun, papalitan ng bago yung luma, papakain mo sa mga ando doon sa templo. Ang kakain talaga niyan, mga pari lang dapat o mga saserdote. Pero si David, na hari, hindi siya pari, hari ha, kinain niya yon. At sinabing, ibinigay pa niya sa kanyang mga kasamahan. It was not lawful for David, nor sa kanyang mga kasamahan, kundi para lang sa mga priests. Yet nasusulat. Kumain sila. Have they violated? Nasusulat ito ha. Were they condemned? Nasusulat ito. Kaya makikita natin na kung ang oral Torah meron at written Torah, tila baga mas mabigat ang written Torah over the oral Torah. At ang kasabihan na yan, na style ng pagtuturo na yan, ang tinatawag na Kalvahomer or yung light and heavy. Kung yung kay David nga, na talagang ipinagbabawal ayon sa nasusulat sa kautusan, hindi nga na-condemn na kasalanan, how much more itong sa amin ngayon ginagawa ng mga alagad ko na ang binabiolate niya lang ay yung inyong oral tradition. Ay di, wala. Katwiran naman, wala namang mawawala sa atin pagka hindi tayo sumunod o wala namang mawawala sa atin
pag sinunod natin, malaki kayang nawawala. Yung pag-keep natin ng tradition, malaki nawawala. Dahil sometimes, nawawala talaga yung pagiging civil natin, pagiging makatao natin o pag-iisip. Kagaya ng pag may namatayan o nawalan ng mahal sa buhay, bawal maghatid. Bakit? Kasi ayon sa kautusan na hindi nasusulat or magbigay ka ng anuman, abuloy o whatsoever, bawal kang pasalamatan. Bakit? Kasi ayon sa mga nasusulat na tradisyon na hindi nasulat, bawal daw eh. Bakit? Kahit na nga nakalipas na, hindi nila masabi na thank you. Sasabihin, alam nyo naman sir, bawal po magpasalamat. Pero ngingiti na lang. Tayo naman makulit magkaminsan. That means, thank you. Ito tandaan natin, Calva Homer. Kung yung written law na na-violate nga, ang sabi ng Panginoong Hesus, na-violate yan, but they are considered guiltless. Paano mo i-impose ngayon yung pag-violate sa mga traditions, beliefs, and practices na minana lang? Tapos ikukondem mo nga ng mga tao. Hindi pala pwede yun. Lord, I'm learning. More Lord, OJT number 1 ko, natuto ako. Traditions, beliefs, and practices. Kayang-kayang isupersede ng written law. Calva Homer. Calva Homer, una kong natutunan, Lord, light and heavy. Hindi pa natapos doon. Kailangan mo ng pangalawang example. Andi dito pa. Have you not read, hindi mo ba nabasa, in the law, how the Sabbath, that on the Sabbath, the priests in the temple, may offering pala sa Sabbath. Nag-o-offer din pala yung mga pari sa Sabbath. It is work. Hindi ba pinagbabawal ang work? Hindi ba pinagbabawal yung gumawa? Yun nga, pagningas ng apoy, bawal. Bakit sa templo? Priests in the temple profane. Profane. Talagang sinasalangsang nila. They profane the Sabbath. And yet, they are not condemned. They are guiltless. Mahirap bang intindihin yon? So ilang mga tao ang sinasabi natin guilty kasi hindi nag-a-agree sa tradition natin. Ilang mga tao ang sinasabihan natin, ikaw, maimpyerno gyud ka. Just because we don't carry the same tradition and the same religious beliefs. Or ilan sa atin had been condemned to be liberals and fanatics just because of the traditions na magkaiba tayo ng tradition. And here it is, OJT number 1 lesson ko with the master na nagsabing, come, learn from me, that there are weightier matters of the law. That the written law is above tradition beliefs, oral tradition, and even yung written law, pagka na-violate weightier matters of the law, sinasabi niyang they are guiltless. Wow! Ang bigat ng mga natututunan ko na ito. Lord, ano po yun? Ibig mong sabihin, Lord, there are times pala na nakukondem ako na sinasabing, ikaw you are forsaking the assembling, ipinag-utos yan. Teka muna, hindi. Di ba? Hindi naman ipinag-utos na Hebrews 10:25. Hindi nga ipinag-utos yung manambahan kayo. Hamon ko yan. Pakitaan niyo ako ng utos na sinabing, tuwing unang araw ng sanglinggo, manambahan kayo. Wala. Nasanay tayo. Tradition ang tawag natin. Saan punta mo? Simba. Kaya nga pupunta ako sa simbahan. Saan punta mo? Sa church. Kaya nga mag-church ako. Hindi ang church ay called out, mga tinawag. Hindi mo pwedeng sabihin, pupunta ka sa church. Hindi mo pwedeng sabihin, mananambahan ka sa church.
Walang utos na gano'n sa bagong tipan. Minana natin na kautusan yan. Kaya tingnan niyo maigi, ang Hebrews 10:25, pagkakatipon. Kaya dito, paulit-ulit kong sasabihin, ang mga Ilocano, got it. Papanam, saan punta? Ibig sabihin, makigimong. Hindi pa nanambahan sa sagot sa'yo ng Ilocano. Makigimong, ibig sabihin, makikongregate. Ibig sabihin, makitipon. Kasi ang sinasabi doon ay huwag pabayaan ang pagtitipon. Hindi sinabing huwag pabayaan ang pananambahan. Kung sasabihin mo, anong ginagawa sa pagtitipon? Teka muna, hindi yun ang usapan doon. Kasi anong ginagawa will be something else na. At hindi pwede yung 5 steps lang na ando doon. Ay nako, kumo ba nanibago? Ang iba nga ay, dapat 2 kanta lang ha bago opening prayer. Ginawa mo 3 o 4. Hindi namin ginagawa yan. Bawal yan. Maalala ko talagang nasa Amerika din ako. Nag-lead ako ng isang awitin mula sa photocopy and sabi sa akin, we don't do things that are not written in the book or that are not in the book. Kaya pinakita ko sa kanila yung hymnbook. So sila naka-photocopy, ako naka-hymnbook. Kasi they don't do things not from the book. So I have a book. And I must say na sinabon ako at sinabon din yung preacher na nag-imbita sa akin na maging worship leader at that time. Pero can't you see it? Traditions, beliefs that are handed down to us, practices, religious practices, even if it looks good for unity and uniformity. Ang iba nagtataas ng kamay, ang iba ayaw. Bakit? Di ba? So, Lord, let me learn from you, please. And here's what I'm learning. Jesus is saying David violated. It was not an oral tradition that he violated. Hindi oral tradition ang violate ni David. Express, written violation, yet he was not condemned. The priests profane the Sabbath. They offer sacrifices. Bagaman sinasabing, keep it holy. Sa Sabbath, walang gagawing trabaho, walang work because the Lord rested. Pero ang mga priests, they profane, they violate the Sabbath, and they are considered guiltless. Disciples were harvesting and threshing. And Jesus said, they are not guilty. They are guiltless. Yet so easy for others. Napakadali sa iba na sabing, tingnan mo, violator yan, sinner. So easy to condemn. So easy to say guilty. Violators of the law, sapagkat they don't do like we do. Self-imposed regulations, heavy burden regulations. Sabi nga ni Jesus, learn from me. My yoke is easy, my burden is light. What a Savior. Lord, I'm learning. Hopefully, mga kapatid, you're learning too. Here is our OJT. Day 1 pa lang tayo. Learn from me. What about the other believers, no? Sa Christendom, ang dami nating mga mananampalataya. Ang iba kasi, ang belief nila ay kami lang ang ligtas kasi kami lang ang nasa tamang church. Kami lang ang nasa tamang pangalan na ganito. Kami lang ang tamang ginagawa na ganito. Minsan lang sa isang linggo, hindi minsan sa isang taon, minsan sa isang buwan. Kayo araw-araw, per minute. Iba sa umaga, iba sa tanghali, iba sa hapon. Do this in remembrance of me. Kung naalala ko siya araw-araw, aber. Beliefs and practices that are handed down. Napaka-easy na sabihin sa kanila, sa amon niya, wala miya sang mga ganyan. Kasi hindi na iya ginagamit. Ang dami. It was so easy
for us not coming from the same tradition. Na naniwala lang, nasunod-sunuran lang din sa mga ginagawa ng sinauna. Pwede bang sabihin mo kagad-agad, sila yung tatamaan ng Matthew chapter 7:21. Teka muna. Kung titingnan yung maigi, yung Matthew 7:21, hindi sa labas yung pinag-uusapan doon na sinabihan ng Panginoong Jesus na, "Depart from me, ye evildoers," kundi yung mga nasa loob. Isipin yung maigi. Ang thinking kasi ng ilan sa tradition or dito sa grupong kinabibinangan ko man din ay ang kinakausap ng "Depart from me, ye evildoers" ay yung wala dito sa fellowship natin, kundi yung mga nasa labas. Ulitin yung basahin, contextually, ang kausap niya yung nasa loob. "Depart from me," hindi yung mga nasa labas. Again, minana lang kasing katuruan yan eh. And in as much as others are guilty of keeping the traditions, tayo man din are guilty of upholding traditions. 5 acts of worship. Saan ka nakahagilap niyan? Hindi mo naman makita na sa iisang parte. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, hindi ka pwedeng mamulot mula sa 5 tao na nagsulat sa iba't ibang kapanahunan ng mga love letters or narrative. Sabihin mo, ito maganda to. That's number 1. Ito number 2. That's number 2. Ito number 3. Na kapag hindi mo nabuo yung 5 acts of worship, nagkakasala ka na. Tradition yan eh. Kagaya din ng 5 steps of salvation. Na to be saved, you have to do these 5 things. Teka muna. Sinong gumagawang mabigat? Yung mga nauna. Yung mga nauna na lang bago na buo ang New Testament. 300 AD na nabuo ang New Testament. Ibig niyong sabihin, yung mga hindi sumunod sa 5 steps na yan, hindi ligtas ang mga yon? Isip-isip din. Tapos ipagpipilitan natin 5 steps of salvation, tapos sasabihin, it is not by work. Kung kulang doon yung step niya. Halimbawa, Roma lang nabasa niya. Isip-isip din, hindi eh. Pinipilit natin yung mga traditions na binuo ng mga maalam. At ginawa natin na katulad ng mga Hudyo, that they make it parallel, yung oral tradition na nai-transfer sa atin is parallel na sa written tradition or sa written Torah. Hindi. Hindi po. Irony, nagdi-deviate siya sa katuruan, so hindi ka na kasama sa uniformity and unity of the church. You're teaching something different. Hindi din. This is what I'm learning from my Savior and giving me rest. Not to be condemning, but instructing. Not to be exclusivists, but inclusivists. Kasi tradisyon. Magkaminsan nga, nagmumukhang kulto na eh. Kasi kung hindi pangalan ganito ang dala-dala mo, ilang pangalan bang itinawag sa iglesia sa Bagong Tipan? Tapos gusto mo isang pangalan lang talaga ang pananatiliin mo doon. Tapos pagka nakita na ipakita sa iyo na hindi itinuro itong going to church kasi we are the church. Tapos kung saan-saan na naman kukuha ng paliwanag. Yet, palpaki. Mali talaga ang mga katuruan. Subalit, walang nagkakaroon ng lakas ng loob na ipakita, ipamukha ng mali. Sinasabi ko, and this is being recorded at na-broadcast. Lord, let us learn from you, please. Sabi niya, para may matutunan tayo mula sa Panginoon, I tell you, something greater than the temple is here. And if you have known or had known yung something greater, what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. Ano yun? It is
something greater. Hindi po yung someone greater kasi ang katuruan na naman, ando dun si Jesus, he is greater than the temple. Hindi. Something, bagay yon, hindi someone. Ano ibig sabihin? You would not have condemned the guiltless. They've been condemning people because of the oral tradition, because of their handed down beliefs and practices. Nako, pagka nabasa niyo yung Shabbat 132 part B, ano sinasabi niya? Temple services takes precedence over Shabbat. So, ibig sabihin, mas mahalaga pala yung serbisyo doon. Pero ito pang isang bagay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, I desire mercy and not sacrifice. The weightier matter of the law, mercy not sacrifice, it is the heart and not the act. Kaya ang sabi niya, you would not have condemned the guiltless. How will you condemn the guiltless? Sino ang guilty ngayon? If in the eyes of God, they are guiltless, sino ka ngayong marunong na sabihin mong guilty yan? Teka, kasasabi ng Panginoon, guiltless. Hindi, guilty yan. Hindi yan kagaya natin. Hindi yan gumagawa ng ginagawa natin. Hindi yan kumakanta ng ganito. May mga ginagawa yung iba doon sa pagtitipon nila. You would not have condemned the guiltless. Sakit, no? Lord, let me learn from you. The love of the Savior just won't let go. Who's making it hard? Who then can be saved? The heart of the Master. Sabi niya, Master mo, better things. Ang liliit na mga bagay niyan. Traditions, beliefs, practices, hang-ups, favorite topics. Kapag hindi ka nag-agree sa mga favorite topics nila, then hindi ka na parte ng fellowship na yan. Ang mga Hodyo, dahil ang hang-up nila ay about their temple, hang-up nila is about their law, hang-up nila is about Sabbath practices. Pagka hindi ka nag-agree doon, then hindi ka na Hodyo. Marami tayong kakilalang ganun na. Yet Jesus says, hey, my yoke is easy, my burden is light. Those are petty things. Doesn't matter. You would not have condemned the guiltless. Kaya kung gagamitin natin yung Marcos 2:27 na the same na topic, Jesus concluded by saying, the Sabbath, yung day of rest, was made for the good of human beings. They were not made for the Sabbath. Ginawa yon, yung Sabbath, para sa ikabubuti ng tao, para makapagpahinga ka. Huwag mong gamitin na pabigat ang Sabbath. Na dahilan na kapag ka hindi na rin nagpahinga to at may ginawang ganito ay rason na para i-condemn mo because they are disobeying the traditions. Ang dami din from among us, from among our brotherhood, that are easily condemning others na iba ang pangalan, iba ang gawain, just because nasa isang tradition tayo na kakaiba sa nakasanayan din nila. A love that won't let go. Like the Savior is saying, don't condemn the guiltless. Tuloy natin. Yung mga nag-violate, o yung mga iniisip nating, they are not like us, you don't condemn them. Jesus did it. Hindi kagaya ng tradition nyo, huwag mong tawaging sinner and guilty ang mga yon. Don't condemn them. Jesus pronounced them guiltless. Hindi kagaya ng tradition mo, na linggo-linggo mong ginagawa yan. Sa kanila, minsan ng buwanan. Hindi kagaya ng tradition mo na 5.
Kasi sa kanila, 2, 3 lang, okay na. Weightier matter of the law. What matters most? Hindi yung pagsamasamahin mo mula sa iba't ibang kapanahonan. Sabi ko nga sa inyo, pag kaya ng paniniwala talaga na meron, nung mabuo ang bagong tipan o ang buong Biblia, 330 AD na. Nung masulat ang ilan, ang pinakalas na nasulat will be 95, Revelation by John. Paano yung mula 30 AD? 29 namatay Panginoong Jesus. Plus minus 4 kasi yan eh. Huwag niyo pagpipilitang 33 AD yan. Hindi pwede yun. Kahit saan nyo hanapin. Hindi exactly 33 AD namatay ang Panginoon Jesus at natatag ang iglesia. 29, 33, pwede pa yun kasi plus minus 4. Dahil hindi dumating ang Panginoong Jesus ayon sa marking ng kalendar natin ng 100 BC or 1 AD. Dumating siya 4 BC ayon sa counting nung mag-count back. Mali eh. Kaya hindi pwedeng ipagpilitan. O kami lang yung totoo kasi natatag kami nung 33 AD. Come on! Petty things, petty matters. And we wanted to be exclusivists. Ang daming pangalan na pwedeng gamitin. Alam natin, daming pangalan pwedeng gamitin. Pero dapat isa lang pangalan gamitin natin para for uniformity. Hang-ups. Kaya kung matuto sana tayo sa Panginoong Jesus, we will be more welcoming, we will be more loving, hindi magiging judgmental, hindi magiging condemning attitude. Kami lang talaga maliligtas. Kasi kami lang yung nasa tunay, na may dala ng tunay. Sa dates pa nga lang, hindi kayo tunay. Huwag. Matuto tayo sa Kanya. It's the heart that matters, not the act. It is the weightier matter of the law, hindi yung tradisyon, hindi yung oral, hindi yung nakasanayan. Magbasa din pag may time at matuto sana tayo sa Kanya. Hindi yung acts that saves, it is who saves. Ulitin ko, hindi yung acts that saves, it is who saves. Kaya nga, magagalit kapag kasabihing Ephesians. By grace, you have been saved through faith, not by your own action. 5 acts o steps of salvation. Hindi ba't yung steps ang binibigyan mo ng emphasis, hindi yung grace? Kayo naman, kahit saan naman daanin yan. O yung acts of worship, bigyan mo ko. Saan nasusulat? Di ba pinagtagpi-tagpi? Kayo naman, tapos pagka hindi na nag-agree, hindi na nagtuturo ng totoo, yung unang nag-violate ng hermeneutics. Come on. Learn from me. Sabi ng Panginoong Jesus. We need to be learning from Him. Para sa iba, express violation. Sa kanya, guiltless. Para sa iba, written violation, violate. Para sa kanya pa rin, they were not condemned. We need to be learning from the Savior. I am learning from my Savior. Ewan ko saan kayo natututo o saan natututo ang ibang mga pastor o ibang mga ministro o ibang mga preacher for that matter. Mga kapatid, isa na namang pag-aaral ang binuksan natin. Making the invisible visible. Making yung invisible na unwritten law. Ginagawa nating visible para diretsahang matalakay ang mga bagay-bagay na ito. Sana may natutunan ng bawat isa. Kung ang broadcast na ito ay isang pagpapala, share it please. Thank you.